Umaga pa po sa ating lahat. Sama-sama na po tayong tumayo sa umagang ito. And sino po yung excited na purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito? Hallelujah. And in this morning po, pwede po bang pakitapik po yung katabi mo? Tignan po natin kung buhay yan. Buhay po ba? Buhay po ba? And sabi po ng salita ng Diyos, dahil po buhay yan, okay na po yan. Sabi po ng salita ng Diyos in Psalms 115, verse 17 to 18, hear this po. Sabi dito, it is not the dead who praise the Lord, those who go down to silence. Sabi dito in 18, napakaganda, it is we who exalt the Lord both now and forever. Praise the Lord. Sabi diyan, hindi po yung mga patay yung magpupuri sa Diyos. Hello? Pakitapik po ulit yung katabi nyo kung may buhay po ba dyan. And yung buhay po na yan, dahil buhay tayo, tayo po yung magpupuri at sasamba sa ating Diyos sa buhay sa umagang ito. Gaya ng sabi rin po, in Psalms chapter 150 po, sa pinakadulo po ng Psalms, yung pinakauling verse po, sabi po dyan, sama-sama po nating basahin. And 1, 2, 3, go! Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Kung alam mong may hininga ka, hallelujah! Kung alam mong may buhay ka, ito yung araw na dapat purihin at sambahin natin ang ating Diyos sa buhay. Sige po, sama-sama nating itaas ang ating mga tinig. Sama-sama nating purihin at sambahin ang ating Diyos sa buhay. Oh Jesus, oh the powerful name, the glorious name, the most beautiful name that we know. You are Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay, sa panibagong pribilehiyo para makasamba, makapagpuri at makarinig ng mga salita mo. Amen. Lord, I declare, Panginoon, na anuman God yung mga agam-agam ng bawat isa sa pagpunta dito, Lord, kakatagpuin mo yung bawat pangangailangan, patuloy mong pagkakapunuin ng yung banal na spirito ang bawat isa na naririto ngayon, O Diyos. Salamat po, Ama. Minsan pa, sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawaing ito, Panginoon. Maghari ka, mataas ka sa aming mga buhay. And God, we declare, Panginoon, that signs, wonders, and miracles will happen, God, in this church, even, God, sa paglabas po namin ng bahay-sambahang ito. Salamat po, Ama. Minsan pa, sama-sama naming itinataas ang aming mga kamay at sama-sama namin sa iyong binabalik ang lahat ng kapurihan at pagsamba sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Yan, stay na po tayong nakatayo. And sabi po ng salita ng Diyos rin po, that this is the day that the Lord has made. Hello. And Bermans na po. Hello, Bermans na po. And ipadama po natin yung pag-ibig sa bawat isa sa pamamagitan ng pagbabatian po natin. Kantahin po natin that this is the day that the Lord has made. Hey, hey. Merry Christmas po. This is the day. As we sing that this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice, rejoice in the Lord. Minsan pa rejoice. Rejoice In the Lord, rejoice again, rejoice. In the Lord, celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Hey, celebrate the presence of the Lord. Sa uling pagkakataon po, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to rejoice. Rejoice In the Lord, I say again, rejoice. In the Lord, rejoice. Rejoice. In the Lord, rejoice. In the Lord. So, yung pagkakataon po, this is the day. This is the day that the Lord has made.
I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, celebrate the presence of the Lord. For He's He's worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to rejoice. Hey, hey. In the Lord, again I say, rejoice. In the Lord, rejoice. Rejoice. In the Lord. Sa ulit pagkakataon, rejoice. In the Lord, rejoice. In the Lord, rejoice. In the Lord, I say again, rejoice. Hallelujah. Sige po, yun the best sa palakpak sa ating Diyos na buhay. At sa umaga pong ito, di na po natin papatagalin. Manatili na po tayong nakatayo dahil sabi po ng salita ng Diyos let everything that has breath praise the Lord. At sa umagang ito, patuloy po nating pupurihin at sasambahin ng ating Sige po, Diyos. praise the Lord. Palakpak po sa ating Diyos na buhay ngayong umaga. Sa Revelation chapter 4 po, Revelation chapter 4 verse 10 to 11, sabi doon, all the creation of the Lord, they worship God. The 24 elders fell down before Him, and they worship the one who's sitting upon the throne. And they say, they lay their crowns. Ang sabi nila po doon, no, you are worthy to receive glory. Habang busy pa po kayo nag-aayos ng upuan, you are worthy to receive, Lord our God, glory, honor, and power. For you are created all things. By your will, they were created and have their being. Sabi po doon, lahat ng creation para sa Panginoon, lahat ng creation give glory and give pleasure to our God. Kaya pakisabi sa katabi mo, kapatid, you should give glory unto the Lord. Amen po ba? Sa mukha pa lang nakikita na kung nagbibigay ng glory sa Panginoon niyan. Amen? Ulitin ko ulit. Sa mukha pa lang makikita mo na kung nagbibigay ng glory yan sa Panginoon. Pag hindi yan excited mag-worship, kailangan niya ng revival. Amen? Amen po ba? Pag yung itsura niyan parang kulang sa passion, kailangan niya ng revival. You know why? Bago po yan banggitin, gusto ko pong pumunta tayo sa Revelation chapter 4 verse 1. Yan po'y paanyaya na kung saan si John the Beloved na experience niya yung upper room worship. Hello? So new season to. Kaya dapat tapos na yung mga tamad sumamba, yung mga walang buhay sumamba. Hello? Yung walang ganang sumamba, yung mga sumasambang may pinipili lang. Hello? Hello? Andiyan po ba kayo pag si kuya lang yung worship leader, mataas ang untas ng pagsamba? Hello? Pero pagka iba, hindi na. Hindi na yan yung moment na yan. Amen po ba? Tapos na rin yung pagsambang ang gulo-gulo nila, no? No? Tapos na po yung mga pagsambang yon. Kasi ang sabi ng Revelation 4:1, there is an invitation. Ang sabi niya, come up here. Come up here. Oh, kay John the Beloved, yun yung sinasabi. Pero ito yung patunay that each one of us must experience an upper worship. Anong ibig sabihin po nun? Yung ma-encounter mo yung Panginoon sa worship, then there will be another level of your spirit life. Amen po ba? Kaya sino po bang ready na ngayon na magbigay ng papuri at kadakilaan sa ating Diyos na buhay? Are you ready, guys? O, tingnan mo yung katabi mo sa kanan, sa kaliwa. Sabihin mo, kagaya ng mga anghel sa langit at ng mga elder sa langit, sasabayan natin sila. Ihahandog natin ang lahat sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat. Are you ready, church? Pagbilang ko ng 3, ganito gagawin natin. Let's see, hindi natin nakikita sa langit yan pero I saw it in my spiritual gesture. Ganito gagawin natin. Pagbilang ko po ng 3, sabay-sabay tayo magpupuri sa Panginoon. Pero from your crown, from your head, ibibigay yung ganun sa Panginoon. Pwede po ba yun? With a shout of praise. Amen? With a shout of praise. Sample nga, sample. 1, 2, 3. With a shout of praise. 1, 2, 3. Shout of praise. Hallelujah!
Alright. And I think you can do better than that kapag totoo na nating ibibigay sa Panginoon. Are you ready, church? In 1, in 2, in 1, 2, 3, somebody praise the Lord. Hallelujah. Give him the crown. Hallelujah. Hey! Woo! Yeah. Hey. One more time. As we say, clap your hands. Clap your hands. Lift your voice. Lift your hearts to the Lord. Let us jump. Sing your song. Praise Him for one more time. Clap your hands. Clap your hands. Lift your voice. Lift your hearts to the Lord. Let us jump. Sing a song. Praise Him forever. Love the Lord with your heart. Love the Lord with your heart. Love the Lord with your Love the soul. Lord with your soul. Love the Lord with your mind. For He is a God. You are worthy of all my praise. You are worthy of all my praise. There is none like Jesus. There is none like you. Oh. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all honor and praise. Yeah, clap your hands. Clap your hands. Lift your voice. Lift your hearts to the Lord. Oh, let us jump. Sing a song. Praise Him one more time. Clap your hands. Clap your hands. Lift your voice. Lift your hearts to the Lord. Let us jump. Sing your song. Praise Him forever. Love the Lord with your Love heart. the Lord with your heart. Love the Lord with your soul. Love the Lord with your mind. For He is a God. Love the Lord with your heart. Love the Lord. With your heart. Love the Lord with your soul. Love the Lord with your mind. For He is a God. You are worthy of all. Worthy Of all my praise. You are worthy of all my praise. There is none like you. There is none like you. There is none like you. none like you. You are worthy of all Worthy of all honor and praise. Say you're worthy of all the praise. You are worthy of all my praise. You are worthy of all my praise. There is none like you. Oh, There is none like you. oh, There is none like you. you are worthy of You all. are worthy of all honor and praise. Say your voice says you're worthy of all. You are worthy of all my praise. Oh yeah, yeah, yeah. You are worthy of all my praise. Say there is none like you. None like you. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all. Worthy of all honor and praise. You are worthy. You are worthy of all my praise. You are worthy Of all my praise. There is none like you. There is none like you.
There is none like you. Are worthy of all. You are worthy of all Honor and praise. Say, there is none like you, Jesus. There is none like you. Whoa. There is none like you. Oh, There is none like you. you are worthy. You are worthy of all Honor and praise. There is none like you. There is none like you. Oh, There is none like you. whoa. There is none Like you, you are worthy of all honor and praise. Every nation and tongue, From generation, to people from every nation. people from every nation and tongue, From generation, people from every nation. people from every nation and tongue, From for the very last time we say, people from every nation and tongue. from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you, Jesus. We were Worship you. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. we worship you for who you are. Say, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. 'Cause who you For are. who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We Who you worship are. you. For who you are. You are good. so good, so good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. You are good. You are good all the time, all the time. 'Cause you are good. You are good. All the time. All the time. You are Sing it for good. me. You are good. All the time. All the time. You are good. Oh, you are good all the time. All the time. You For the are last time, we good. declare. You are good. All the time. All the time. You People are from good. every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation. For the last time, people. People from every nation and tongue. From generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Oh. We worship you. 'Cause for who we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship Let's go. you for who you are. Everybody say, whoa, 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 whoa. Come on, singer. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Oh. Whoa, 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 whoa. Just a voice that say, church. Whoa, whoa. Come on, we can do this. Oh. So good, so good. It's so good to me. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you For who you are. We worship We you. worship Say you. hallelujah. 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 We worship you for who you are. We
for who you are. 'Cause who you are, for who you are, you are great. He's so good. Hallelujah. Whoa, 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 whoa. How we worship you. O ngayon mga babae lang, let me hear you say. Come on, ladies, one more time, you say it. Now all the boys will say, whoa, whoa, whoa. Oh, yeah, 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 yeah. Are you ready to praise the Lord, church? Anybody, somebody? Are you ready to worship God? In 1, 2, everybody worship. Oh, yeah, yeah. And we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for Who you are, 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 for who you are, who you are. for who you are, who you are. You are great. Hallelujah. Hallelujah. It's been so good. Jesus. It's been so good. You are good, oh Jesus. Jesus. You are good. Hallelujah. 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 Father, with the 4 beasts and angels that is surrounded by eyes, day and night, night and day, they never stop saying and worshiping you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Lord, in the book of Psalms says that in the beauty of your holiness, we will worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. And holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Oh, amen, amen. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Oh, hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. We want you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. You are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy are you, Lord God. Almighty. He's worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Worthy Lamb. is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. He's holy, God. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy. He's holy, holy, holy. Are you, Lord God Almighty? He's worthy. Worthy is the Lamb. Come on, church, lift your voice Worthy and is say the to our Lamb. God, for you are holy. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Lay our crowns, Jesus. Worthy is the Lamb. For you are holy.
Almighty, worthy is the Lamb. For the last time, church, let's say it with our hearts. You are holy, holy. Are you Lord God? Almighty, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders, angels bow. The elders, angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy. Are you Lord? Holy, holy, holy are you Lord. Elders, angels The bow. elders, angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you. Let's lift our voice and say, Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Elders, angels bow. Elders, angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Say, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy. are you Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders, angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you. The elders, angels bow. The elders, angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Elders, angels bow. The elders, angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy Lord, Holy are you, Lord. Jesus, Oh, we worship you. we honor you, Are God. you Jesus? We honor you, God. You are worthy. You are worthy. You You are worthy to be praised. Jesus, Jesus, Be glorified, be magnified, be exalted. bow down before you, Lord. And we cry, Condoro. you are holy, Jesus. Holy Jesus. You are holy, Holy, you are righteous, you are faithful, majesty. you are glorious, you are Jesus. Condoroboyende. Holy are you, Lord.
this moment, God. We take this moment, God. You're so holy. Forever we have asked. You are God. You are magnificent, God. Who is the Lord? Jesus, we honor you. Holy, you are holy, God. How you love God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. 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 Righteous is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Faithful is the Lamb. Worthy is the Lamb. Jesus is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy. Worthy is the Lamb. 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 Amen. Lord, with all our crowns, we bring back to you the highest praise, the highest worship. It belongs to you. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Alam ko po, pinagpala na po tayo. Amen po ba? Minsan pa po, the best na palakpak sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Karapat dapat tumanggap ang ating Diyos. At sa oras na to, patuloy po tayong sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. At alam ko po, mula pa nung Monday, pinagpala na tayo ng ating Diyos na buhay. And this is a new great season for us. At naniniwala ako, even then, new great season sa ating pagbibigay. Amen? As we bring our whole tithes. Hallelujah! At naniniwala ako sa lahat ng mga gustong pagpalain ng ating Diyos na buhay na po ang susi ng pagpapala ay pagbibigay. At sa pagbibigay natin, sabi dyan sa Malakay chapter 3 verse 10 to 11, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng kalangitan at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Church, handa na po ba kayo sa masaganang pagpapala ng ating Diyos? Amen. Ito yung oras na hindi na tayo napipilitan magbigay, pagkus ibigay natin yung nararapat sa ating Panginoon. As we obey God, God will bless us as we come in. God will bless us as we go out. In the works of our hands will be blessed. Amen po ba? Handa na po ba tayong magbigay sa ating Diyos? Amen. Sama-sama po nating itaas ang ating mga ikapo at patuloy tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Lord, you
are the source of blessing. You are the source of everything that we have, oh God. Right now, God, we honor you, Father in heaven, sa aming pagbibigay ng aming mga ikapo at handog. Hayaan niyo po as we obey your word, oh God. Naniniwala kami, Panginoon, na bukas na ang kalangitan, Panginoon, upang ibuhos ang masaganang pagpapala, siksik, liglig at umaapaw sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Diyos. Panalangin ko, Panginoon, multiply, Panginoon, ang lahat ng malilikom na pananalapi at magamit lamang para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Marami pang maabot, O Diyos, na mga kaluluwa para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon. We will give with a cheerful heart, Panginoon. At patuloy, Lord, sinasamba ka namin sa pamamagitan ng pagbibigay. Bless all the money, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, silyaduhan niyo po ng iyong banal na dugo, O God. Hallelujah. Salamat, O God. Is all we pray in Jesus' name. And everybody shout, Amen and Amen. Blessing when we come in, blessing when we go out. Blessing is falling when we obey. Blessing when we come in, blessing when we go out. Blessing is falling when we obey. Today, if you hear His voice, harden not your heart. Far above we could ever ask, far above we could ever think. God is able, He is able. Blessing when we come in, blessing when we go out. Blessing is falling when we obey. Blessing when we come in, blessing when we go out. Blessing is falling when we obey. When we obey. When we obey. When we obey. When we obey the Lord. Praise God. Hallelujah. Church, are we ready? Praise God. Sabi po ni Ma'am Edna last week, matatanggap natin ang anumang biyayang para sa atin kung tayo ay handa na. Para hindi masayang yung mga biyayang yon. Amen po ba? Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. 1, amen po ba? Counting. Okay, praise God. Sa umaga pong ito, patuloy po tayong makikinig ng salita ng Diyos. At kung ano man ang inilaan ng Diyos, makinig ang may pandinig. Amen? At tanggapin natin ito na aayon sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Nagkataon pa, may bisita pa tayong taga Makati, tsaka si Pastor Menard. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maraming salamat sa Panginoon dahil dun sa nagdaan nating anniversary. Salamat po sa lahat ng gumalaw. Ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng kalakasang nawala sa bawat isa. At ano man ang ating inalaan doon, ang Diyos na po ang bahalang magre-reward. Sa mga kakulangan, ang Diyos pa rin po ang bahalang magpupuno. Di po ba? Wala namang perpektong bagay sa mundo. Kaya salamat sa Panginoon sa ginawa niya. 22 years. Glory to God po yun talaga. Kasi marami na tayong naririnig na nawawala ng mga churches, pero for God's glory, nagpapatuloy po tayo. Kasama tayo sa tumatakbo para sa kaluwalhatian ng Diyos na buhay. Amen?
Okay, patuloy po muna tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito, sa pribilehiyo na binigay mo, Panginoon, upang patuloy kaming maghayag ng salita mo, Panginoong Diyos. Nalalaman namin na ang bawat isa'y walang kakayahan, malibang ito'y iyong ibigay, O God. Kaya salamat po sa umagang ito, sa lahat ng naririto, Panginoon. Ano man ang kanilang inaasahan, matatanggap nila ito, Panginoon, ayon sa kalooban mo sa kanilang mga buhay, O Lord. Ikaw ang patuloy na kumilos. Open their spiritual ears, O Lord, at marinig nila ang mga nais mo na maiparinig sa kanila, Panginoon. And open also their spiritual hearts, Panginoon, at matanggap nila ito, Panginoon, ng buong buo, Panginoon Diyos, sa ikaaayos ng kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang umagang ito, at itinataas ka namin sa kalagitnaan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Happy anniversary po. Praise God. Okay. Ang ating pong tema sa buong buwan na to ay created and called for righteousness and holiness. Pursue and overtake. Pursue holiness, overtake righteousness. Amen. Ayun po. Salamat po sa buhay ng aking minamahal na asawa. Sabi sa Biblia, women, submit to your husband and to your son. Kaya po naririto po tayo. Amen? Okay. Binigay po sa atin ng Daddy yung 2 Timothy, verse 1 to 9. Verse 1. Chapter 1 pala, verse 9. Okay. Palakpak po muna sa Panginoon. Pampatanggal po. Amen. Pinagtatawaran ako ni Kuya, bala ka dyan. Okay. Sabi po dito, for God saved us and called us to live a holy life. Okay? To live a holy life. Hindi po tao ang nagsasabi nito, ang salita ng Diyos. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time to show us His grace through Christ Jesus. Amen. Ang sabi naman po sa Ephesians 4, verse 24, put on your new nature created to be a God, to be like God, truly righteous and holy. Okay. Bilang mga Kristiyano, lahat po ba dito born again? Amen. Lahat po tinanggap si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Amen. So, nung tinanggap natin, sabi ng 2 Corinthians 5:17, nang tinanggap natin si Kristo, we are a new creation. So, ibig sabihin, hindi na tayo katulad ng dati. Binago tayo ng Panginoon. That's why, kailangan natin sundin ang sinasabi ng Diyos na we need to be holy and righteous in the eyes of men and in the eyes of God. Di po ba? Hindi lang pwedeng sa harap ng tao, kasama sa harap at sa mata ng Diyos. Tayo dapat ay holy and righteous. Hindi naman sinabing perfect. Ang sabi, kinailangan lang tayong maging banal at matuwid sa harapan ng Panginoon. May mga dapat po tayong gawin bilang mga Kristiyano. Paano ba tayo magiging banal? Paano ba tayo magiging righteous or matuwid sa harapan ng Panginoon? Mahirap gawin yon sa kaisipan ng tao. Pero sa kaisipan ng mga taong sumusunod sa salita ng Diyos, madali po ito. Okay? May mga dapat lamang po tayong gawin. Una, ano po ang unang nating dapat gawin? Bilang mga anak ng Diyos, no to compromise. Unang-una po, no to compromise. Basahin po natin ang Psalm 119 verse 3. Sabi po dito, they do not compromise with evil. Hindi po tayo dapat nakikipagkompromiso sa dyablo. And they walk only in His paths. At lalakaran lamang natin ang daan na sinasabi ng Panginoon. Hindi po ang dating daan, ang matuwid na daan, ang lalakaran natin. Amen po ba? So, sinasabi natin no to compromise, no to bad habit,
yung mga mali nating nakagawian. Kaya nga binago new creation. Binago. So yung mga ginagawa natin noon na hindi, alam nating hindi nakakalugod sa Diyos, no to that. It's a no-no to bad habit. And yes, to righteousness. Amen? Praise God. So no to vices. Sino po ang hindi makalaya-laya sa bisyo? Hindi lang po sinasabi dito na, pag sinabi po nating vices, lahat yon. Lahat ng mga bagay na hindi nakakalugod at hindi nagiging maayos ang ating katawan, hindi po no to that. Vices, pag sinabi nating vices, aside sa mga liquor, aside sa smoking, pagpupuyat na walang kabuluhan, mga panonood ng mga hindi dapat panoorin, mga pornographic things na ating nakikita. Yung mga ginagawa ng mundo na ating ginagaya, kailangan nating i-separate ang ating sarili sa mundo pagdating po sa mga ganong bagay, mga bagay na hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon. No to lies. No to lies. It's a big, big no po sa pagsisinungaling. May mga pagkakataon para kumita, para lang kumita ng malaki, nagsisinungaling tayo. Gumagawa tayo ng mga kwento para lang masunod natin ang ating mga gusto. No to that. Okay? No to lies. Hindi natin kailangan magsinungaling para lang makuha natin kung ano yung gusto natin para sa ating sarili. Huwag po tayong laging ay. May mga pagkakataon talaga sa buhay na mapapahiya ka eh. Bakit? Bakit inaalaw ng Diyos yun? Para malaman mo na hindi ka perpekto. Hindi lang lahat ng bagay nasa sayo. Hindi lahat ng bagay kaya mo. May mga hangganan ang tao, kaya po inaalaw ng Diyos yon na mapahiya tayo. And from that mistakes, doon po tayo natututo. 'Di ba? Kinakailangan nating matuto doon sa mga Amen daw, sabi ni Candice, talagang baby namin, lagi extra. Okay? So doon po tayo dapat lagi tumutok. Ano ba yung dapat sa buhay ko na nais ng Diyos na magawa ko? Hindi tayo gagawa ng mga pamaraan ng tao eh. Diba, may mga tao diyang madiskarte. Kahit mali, ang mahalaga, malusutan niya yung mga bagay na yon sa kanyang harapan. Okay? Tatanggalin mo yung mga balakid kahit mali. Marunong po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mas kaya niyang gawin yung hindi mo kaya. At baka kung sakaling ibigay mo yun sa Panginoon, maalam natin na mas magiging maganda yung outcome nun. Kung sa Diyos natin ipagkakatiwala yon. So, no to compromise. Hindi po tayo dapat lagi nakikipagkompromiso. Sometimes, para mapaboran ka, gagawa ka ng mga kwentong kutsero, di ba? Sisiraan mo yung kapwa mo para lang mapabuti ka. No to that. Okay? Kung ganun ka dati, kasi sabi doon, tinatanggal na natin yung dating tayo eh. So sana, ngayon, ang dapat nating ibihis natin yung bagong tayo. Yung hindi na tayo gagawa ng mga maling mga kwento para lang mapaboran yung ating sarili. Para maitago yung mga mali natin sa buhay. Tandaan natin, hindi lang ikaw ang nagkakamali. Pwede ka namang umamin. Diba? Pwede namang umamin. Mas madali po ang umamin. Mapapahiya ka, totoo. Pero after na magawa mo yun, at alam mong ginawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, alam natin, ang reward ay galing sa Diyos. Ang pag-aayos ng buhay ay galing sa Diyos. Okay? Hindi mo kayang pagandahin ang buhay mo. Huwag mong sabihin na gagawin ko to para maging maayos. Never. Hindi po natin kaya yon. Kahit si Superman, hindi niya kaya yon. Kahit si Darna, hindi niya kaya yun. Kailangan niya pa rin ang Diyos na gagawa sa kanyang buhay para maging maayos yung kanyang buhay. Amen? Kaya patuloy po tayong isik natin yung salita ng Diyos, idig natin ano ba yung dapat nating gawin upang makalakad ako sa kabanalan at sa katwiran ng Diyos na buhay. Hindi po yung banal na holy lang. Nakakala mo may halo ka dyan, hindi po ganun kabanalan yung sinasabi ng Biblia. Kundi yung kabanalan na sinusunod natin kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Yun po yung kabanalang sinasabi ng Biblia. Hindi yung tahimik ka lang at wala kang ginagawa. Hindi po yun. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Paano po gagawa ang Diyos sa ating mga buhay? God can work in His supernatural way.
Di ba ba? God does not stop us from sinning. Hindi tayo pipigilin ng Diyos doon. Ano lang po ang pwedeng gawin ng Panginoon? Ano po yung gagawin ng Diyos sa atin? Iko-convict niya tayo. Yung banal na espiritu na tinanggap mo, yun ang kukonvict sa'yo para gawin mo ang tama. Pero it is a matter of choice. Ikaw pa rin ang pipili, susundin ko ba ang Diyos na pinaglilingkuran ko? Pag may mga time na gano'n, alam niyo yung kahit sa simpleng bagay, yung pagpapamasahe, di ba yung mamamasahe tayo sa mga driver, sa mga jeep, pag hindi tayo napapansin, minsan, lalo na sa mga kabataan, alam ko, minsan talagang ganyan ang mga nagiging kaisipan. Yung 1, 2, 3, yung tumatakbo, di ba, para wala akong pera, pero tatakbo ako. Natatandaan ko when I was in college, doon pa po ako sa De Los Santos nag-aaral. Di ba, anak, na? Okay, doon po ako nag-aaral. Tapos, wala na po akong pera. Di ba lagi kong kinukwento? Yung 25 cents, hinahanap ko yun sa mga sulok-sulok ng bahay namin. Dati, kulang ang pera ko, hinahanap ko yun. At pag wala akong makita, aalis pa rin ako. Uupo ako sa jeep, mananalangin talaga ako, Lord, ayokong magkasala. Yun lang hinihingi ko sa Panginoon, ayokong magkasala. Alam mo, pag bumaba ako, maliit na kasalanan yun sa tingin ng tao. Ba't kagaya nga ng sinasabi ni Kuya kanina at sinasabi ng salita, malaki o maliit na kasalanan, still kasalanan. Okay? Huwag po nating baliwalain yung mga maliliit na bagay. Kasi doon sa maliliit na bagay na yon, doon pwedeng pagsimulan upang lumaki. Alam niyo po yung butas, pag tinuktok nyo ng tinuktok yung maliit na butas, dadagdagan nyo ng dadagdagan ng maliit na butas, lumalaki yun. Ganon din po yung kasalanan. Kaya, wag po nating hayaan yung maliliit na kasalanan na yon ang maging dahilan upang hindi natin marating yung destiny na dapat nating marating. God does not stop us from sinning. It is our choice. We cannot enter to His kingdom kung marami tayong bitbitin sa buhay. Okay? Mga maliliit na bagay, dahil lang sa pagko-compromise, yung, alam niyo yun, ay pwede naman, hindi naman masyadong, mabigat na kasalanan tong gagawin ko. Minsan kasi ganun akala natin maliit lang yun, pero sa mata ng Diyos, malaking kasalanan yun. Alam niyo, tutuloy ko yung dun sa jeep, yung pag magbabayad, sinasabi ko lang, Panginoon, ayoko talagang magkasala. Kilala mo ko, ayoko magkasala. Tapos, bigla na lang may dadating na, sis, nakabayad ka na? Sasabihin ko, di syempre, sasabihin mo totoo, ay hindi pa ito, kunwari dudukutin mo, pero kulang yung pera mo. Di po ba? Pero nakikita mo doon yung supernatural way of God para sumunod kung ano yung ninanasa ng puso mo. Kasi hindi ko sinasabing lahat ng kahilingan natin ay susundin ng Diyos. Tandaan natin kung ano lang ang nakabubuti para sa atin. Yun lang po ang tinutugon ng Panginoon. Okay? So hindi po tayo dapat nakikipag-compromise sa ginagawa ng mundo. Hindi lahat ng ginagawa ng nakararami ay tama. Tandaan po natin yun, mga kapatid at minamahal namin sa Panginoon. Kinakailangan nating gawin kung ano ang tama sa harapan ng Diyos. Okay? If we are ready to receive the double portion of our blessing, do what God wants us to do. Yung tama sa harapan ng Panginoon, hindi tama sa paningin mo. May mga pagkakataon po talaga, hindi tama ang mga nangyayari. Ayaw natin yun. Maraming mga pagkakataon na ayaw natin yung mga bagay na yon. Pero yun ang ginugusto ng Diyos. No? Minsan sasabihin mo, one time nag-uusap, meron akong tinutokso sa kanya, kung natatandaan nyo si Jangyum. Jangyum, natatandaan nyo yung nag-a-attend dito dati. May nag-a-attend dito dati, si Jangyum, basta yon. Ayaw niya yon. Sabi ko, ay, ang kalooban ng Diyos, hindi mo masasabi kung sino ang gusto mo at kung ano ang gusto ng Diyos. Sabi niya, dapat naman ang Diyos na pinaglilingkuran ko, Mami, para ibigay ako sa ganung, alam niyo yung kasi hindi siya kagandahan, medyo maitim, sa paningin ng tao, hindi siya maganda. Kumbaga, yung sa standard ng tao, sabi niya, ano ka ba, Mami,
ang hindi naman ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Yung paggising daw niya sa umaga, parusa. Yung sabi niya gano'n. Pero sabi ko, hindi mo alam kung anong pwede nang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya lagi niya po akong nire-rebuke pagdating doon. Pero lagi ko lang sinasabi, let the will of God be done. Diba? Huwag tayong titingin sa magandang nakikita lang ng ating mga mata. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya wag po nating tulungan ng Diyos. Di natin kayang tulungan ang Panginoon para maiayos ang ating mga buhay. Ang tama lang po nating gawin, sumunod lang po tayo sa Panginoon. Hindi natin kayang tulungan ng Panginoon. Okay? Sabi po ng 1 Peter 1:14, bilang mga anak nyo, sabi po sa Tagalog, sige ate. Ang sabi po dito sa Tagalog, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig na siyang ginagawa ninyo nung wala pa kayong pagkaunawa sa Panginoon. Okay, so yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi po ako nagsasabi dito. Ang Diyos po ang nagsasabi na bilang mga anak niya, since lahat naman po tayo dito anak ng Diyos. Okay, so bilang mga anak ng Diyos, ano pong sabi dito? Sundin natin kung ano ang kanyang ibig, kung ano ang ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. At hindi yung mga dati nating pagkaunawa. At hindi tayo, marami po kasi akong nai-encounter ng mga tao. At si kuya kasi, pag may nababasa siya sa Facebook, naa-upset siya, gusto niya sumagot ng yung mga maling thoughts, para sa kanya maling thoughts. Lagi ko sinasabi, yan ang thoughts niya eh. Iyaan mo siya dyan, huwag kang sasagot. Kasi pag sumagot ka dyan, mag-aano pa yan, marami pang makikisawsaw. Sabi kong ganun sa kanya. Yung mga thoughts na talagang manggigigil ka pag lalo pag nagbabasa ka ng Facebook. Kaya hindi po ako masyadong ma-Facebook. Okay na sa akin yung my day. Okay na ako doon. Masaya na po ako doon. Kaysa yung binabrowse ko tapos nakikita ko yung hindi naaayon sa gusto ko at saka sa gusto ng Panginoon sa buhay nila. Lalo yung mga kabataan na masyadong entitled, yung kala mo galing-gagaling, yung alam na lahat ang nangyayari sa buhay, nauna pang ipinanganak sa amin, yung pang ganon, yung kanilang pagkaunawa, nakakagigil. Pero alam pa rin naman natin na sila ay mga anak ng Diyos. Kaluluwa pa rin po yun. Kaya hayaan natin yung kabanalan at katuwiran ng Diyos ang patuloy na dumaloy sa ating mga buhay. Hindi natin, uunawain natin sila, pero hindi natin sila ito-tolerate. Yun po yun. Yun po yung sinasabi nating compromise. Hindi tayo makikipag-compromise. Uunawain natin, pero hindi natin sila sasang-ayunan. Eh? Kaya nga po dun sa mga nagsishare pa yung sa BTS na hindi ako sasamba sa Diyos nyo, sinishare nyo pa? Gusto nyo pa talagang mag-flood. Di ba? Gusto nyo pa talagang sumikat siya. Tandaan natin, hindi lahat ng sinishare natin galing sa Facebook makakabuti sa iba. Kung ang pagtanggap mo ganito, iba ang pagtanggap nila. Maaring sang-ayunan at sasabihin, ay si Kuya Denmark nga isinyer eh. Ibig sabihin, gusto niya. Diba? Kaya mo isinyer. Kasi gusto mo. Diba? Si ate ganito nga isinyer eh. Ibig sabihin, nagustuhan niya. So magkakaiba tayo ng thoughts eh. Kaya kung kayo na may nababrowse na hindi karapat, dapat at alam niyong hindi nakakaluwalhati sa Diyos, hayaan nyo na lang siya doon. Diba? Wag na tayong makisali doon sa mga ginagawa ng mundo. Tandaan natin, ang media, gamitin natin para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Okay? Sa lahat po, ito, hindi lang po ito sa kabataan, maging sa mga magulang, gamitin po natin ang media para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? So, yun po yung una nating dapat gawin. Hindi po tayo dapat nakikipag-compromise. Hindi para meron lang tayo ng malaking kita. Sige na, gawin na natin to, konting bagay, ang mahalaga. Magta-tights naman ako eh. O, di ba? Ganda. Di ba? Magta-tights naman ako. O, kahit gawin ko na to, hindi naman masyadong nakakasira ng aking pagkatao. Yun ang akala natin. Tandaan natin, yung paminsan-minsan nating ginagawang mali, nasasanayan natin yon. Hanggang sa hindi na natin maramdamang hindi na pala yun mali. Hanggang sa masanayan na nating parang iniisip na natin na okay na pala yun. So yun po yung ating unang dapat ginagawa. Hindi tayo nakikipag-compromise. No to compromise. No to lies.
Okay? Sa mga kasinungalingang makakasira sa pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Patuloy po nating isuot ang breast of righteousness. Yun yung binigay sa atin, di ba? Breastplate of righteousness. Gamitin po natin yun. Okay? Gamitin natin yun bilang mga anak ng Panginoon. Patuloy nating ipagsigawan. Kaya po pagka may nagtatalo yung isip ko, kasi hindi lamang naman kayo yun eh. Kahit kaming mga lingkod, may mga ganun. May mga thoughts na baka pwede, baka hindi pwede. Isa lang ang laging sinasabi, Lord, gusto kong maging katulad ako ni Job, na habang ipinagmamalaki mo ako kay Satanas, dapat mananalo ka sa buhay ko. Di po ba? Dapat panalo ang Diyos. Huwag nating hayaang napapahiya ang Diyos. Kasi pag may mga trials, pinagmamalaki ka ng Panginoon. Pinagmamalaki ka ng Diyos kay Satanas. Nakikita mo ba yung anak ko si Nice? Sige, sabi nakikita mo ba yung ginagawa niya? Sabi ng Panginoon, sabi ni Satanas, kaya lang naman yan ganyan kasi pinagpapala mo. 'Di ba? Anong sabi ng Diyos? Okay, sige, galawin mo. Wag mo lang kukunin yung buhay niya. So, ibig sabihin, pinagmamalaki ka ng Panginoon for every trials that we have. Pinagmamalaki ka ng Diyos. Kaya wag mong hayaan na matalo ang Diyos. Sa buhay, wag mong ipahiya ang Panginoon. Parang halimbawa kami, pinagmamalaki namin yung mga workers, ganito. Pagkatapos may gagawin masama, sinong napahiya? Kami. Di po ba parang kami, yung mga members ng GK, yung mga ganito, rooted sa Word of God. Pagkatapos may manalaman silang ginawang hindi tama, kasali kami sa kahihiyan nyo. Parang ganun din ang Panginoon, pag may ginawa tayong hindi tama, kasama ang Diyos sa kahihiyan natin. Yun yung atin laging, ang gusto kong panghawakan natin lagi. Yung mga tao at ang Panginoon na nasa harapan mo. Yun yung lagi kami mag-asawa kung gusto namin bumigay. Di na namin inaalala yung sarili namin. Ang inaalala namin kayo. Yung mga tao na binigay ng Diyos sa amin. Kaya pag may mga manggagawa na gustong sumuko, wag mo na, lagi kong sinasabi na wag mong tingnan ang sarili mo. Tingnan mo yung mga taong nakatingin sa'yo. Kasi hindi lang ikaw ang babagsak. Maraming tao ang babagsak dahil tinitingnan ka nila. Kaya please, mga lingkod ng Diyos, mga tinawag ng Diyos, at mga binago ng Panginoon. Let's walk in righteousness and holiness of God. No to compromise, no to lies. Mga simple, mga white lights. Wala pong white lights. Ano? White lights, red lights. So yung 8 kulay, ibig sabihin, kanya-kanya yun. May pink lights, blue lights. Hindi pwedeng ganun. Okay? Lies is lies. Okay? Hindi kuto ha. Hindi yung kuto. So, ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Okay? Sasabihin niya perfect ba? Wala pong perfect. Kaya nga po tayo naririto at may mga nangangaral ng salita ng Diyos para dito pa lang, bago tayo makarating, di ba sa school, pag may exam, meron tayong pag-aaral, at bago dumating yung finals, napag-aralan na natin kung ano yung ating isasagot sa finals. Kaya ibig sabihin, nalampasan nyo yung mga requirements, yung mga exams, bago kayo makagraduate. So, ganun din po tayo sa harapan ng Panginoon. Meron din tayong mga testings, may mga pinagdadaanan din tayong pag-aaral bago tayo makarating doon sa destiny na kasama natin ang ating Diyos na buhay. Tama po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Daddy, mukhang 15 minutes lang tayo. Okay. Pangalawa po, ano pong sinasabi, ano pong yung dapat nating no? No to double-minded. Okay? No to double-minded. Ano pong sabi ng James 1:8? Okay. Sabi dito, sa James 1:8, their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. So, ibig sabihin, yung kanilang puso, ang kanilang kaalaman ay nahahati para sa Diyos at para sa mundo. Okay. Meron po akong naalalang isang testimony dito. Meron pong kabataan dito na nagsabi na yun daw magulang niya,
gusto niya munang iayos yung buhay. Kasi lagi daw naglalasing, laging ganyan. So hindi muna siya mag-church. Pagbibigyan niya muna yung kanyang parents. Ilang taon ang nakalipas na hindi siya nag-church. Pagbalik niya, tinanong namin, kumusta? Di na ba naglalasing ang tatay mo? Alam niyo, naging sagot, mas naging worse. So, ibig sabihin po nun, may mga bagay na hindi talaga natin kayang gawin. Okay? Hindi po natin kayang baguhin ang buhay ng tao. Okay? So, ito po, sabi doon, nahahati. Unstable tayo, sabi. Ang mga taong pabago-bago ng isip ay walang nararating. Unstable, unstable sa pagdidesisyon, unstable sa pag-iisip, sa nararamdaman. Unstable po tayo. Yung unstable yung, gagawin ko ba to? Gagawin ko ba ito? O yun, sabi ni Kuya, aligaga. Aligaga, yung hindi niya maintindihan, susunod ba ako sa Diyos o susunod ba ako sa gusto ko? Ang ibig po sabihin ng double-minded, yung pagsunod sa Diyos at pagsunod sa sarili. Okay? Yung pagsunod sa sarili. Kasi, madalas, pag tayo ay dadalawang isip, ang kalaban lang naman natin doon ang sarili natin, di ba? Di ba, Candice? So, ibig sabihin, we are not fully believe in God. Hindi tayo nagtitiwala ng buo sa ating Panginoon. That's why dumadating tayo doon sa time na nakikipag-compromise na tayo. Parang hindi tayo naniniwala na kayang gumawa ng Diyos dito sa business ko. Kahit ito ang kung gawin ko ang tama o ang maling ito gawin ko, hindi tayo nagtitiwala ng buo sa harapan ng Panginoon. Lagi tayong nagdududa sa pwedeng gawin ng Diyos. Pag tayo'y nagpipray, kinakailangan fully. Ibig sabihin, kinakailangan buo tayong nagtitiwala. Kung hindi ka nga nagtitiwala sa pinapanalangin mo, paano magtitiwala yung taong ipinapanalangin mo? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka nagtitiwala, natutugon ang Diyos, paano pa magtitiwala yung taong, halimbawa, nagpipray ka sa may sakit? Ikaw nga hindi ka nagtitiwala sa Diyos na tinatawagan mo, paano siya magtitiwala sa Diyos na tinatawagan mo? Ikaw nga duda. Di po ba? Hindi tayo dapat nagdududa sa kakayanan ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan, kaya tayo nagiging compromise, mas pinipili natin ang thoughts na akala natin mas makabubuti sa atin. But at the end of the road, ang dulo nun, kahihiyan at kapahamakan. Pag po yun ang pinipili natin, yung mga hindi para sa ating Diyos na buhay. Nagko-contradict yun sa sinasabi ng salita ng Diyos sa Mark 11:24. Diba? Ang sabi doon, believe and you shall receive. Okay? Nagko-contradict yung isip mo. Kaya walang nararating Yung mga taong bago-bago ng isip, walang nararating. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So, dapat nating gawin bilang mga lingkod ng Diyos. Kung tayo ay totoong tumatawag at humihingi sa Panginoon, sinasaliksik po natin yung salita niya. Ano man po ang naririnig natin dito sa unahan, ito po ay galing sa salita ng Diyos. Okay? No to double-minded. Hindi po tayo dapat pabago-bago ng isip. Sa pag-church na lang, sisimba ba ako? Umuulan? Hindi ba ako sisimba? Ano ba ang tama? Alin ba yung tama? Sisimba ka kahit umuulan? Matutunaw ka ba kung hindi ka makakarating sa church? Okay? Pag may lagnat po ngayon, bawal. Ako naman, sinasabi ko talaga, wag muna. Baka makahawa pa, dumami pa yung COVID. Baka isipin pa COVID. Pero yung pagtatanong sa'yo na umuulan lang, pupunta ba ako sa church? Ano po ba yung tama? Pumunta ka ba sa church o hindi? Okay? So ano po ang tama doon? Ano yung tama? Doon po tayo sa tama. Okay? Sa katwiran ng Panginoon, doon po tayo dapat lumalakad. Kung ano yung pinapagawa. Sabi ng 2 Timothy 2, teka, baka pumatapos ako agad. Saglit. Baka 15 minutes pa lang matapos na ako. Kaya sabi po doon, believe and you shall receive. Kung ano ang pinapanalangin natin sa Panginoon, paniwalaan natin na tatanggapin natin yon. Okay? Sa mga kabataan po dito na
sinasabi natin hindi tayo buntot, tayo'y ulo. Okay? Kung sinasabi po natin yon, let us walk in righteousness and holiness of God. Mag-aral kayo. Kasi natatandaan ko noon, nang nag-aaral ako, lagi po, pag umaga, yun nagiging fresh ang mind ko. Si Daddy daw pag sa gabi, siya nagiging fresh ang mind. Kinakailangan po, kung gusto nyong matuto, kung gusto nyong mag-aral kayo. Mag-aral kayo kung ano yung dapat nyong gawin. Lakaran nyo yung dapat nyong gawin sa eskwelahan. Pero, hindi ibig sabihin nun na mawawalan tayo ng time para sa salita ng Diyos. Okay? Kaya kailangan i-divide natin yung ating oras. Alam nyo yun, ito kasi yung testimony ng buhay ko bilang Kristiyano. Naglilingkod sa Panginoon, nagtatrabaho, bumubuhay ng pamilya, at may sakit pa rin ako sa puso. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang pwedeng umarte-arte sa akin na may sakit ako May sakit ako, hindi pwede. Unawain niyo ako kasi may sakit ako. Kasi may sakit po ako sa puso At the same time, binubuhay ko yung mga kapatid ko. Ito po ay paulit-ulit na testimony, pero because this is a life testimony, hindi ko to makakalimutang i-testify sa bawat isa. Di po ba? Na may sakit ka sa puso, kailangan kong magtrabaho ng 12 hours or 18 hours a day. And then, didiretso ako sa school. 8 hours na po ako sa school. So, it means wala na akong tulog nun. In 13 years, ganun po ang takbo ng buhay ko. 13 years akong nagtrabaho sa arts. Bakit buhay pa ako? Kasi hindi ko inalala ang sarili ko. Di po ba? Mas inalala ko ang Diyos at yung mga taong nangangailangan sa akin. Kasi once na sa sarili na natin tayo nakatingin, self-pity, diyan po lumalabas yung depression. We always look unto ourselves. Yung lagi ako, dapat ako unawain, dapat ako intindihin. Pero sinabi ng salita ng Diyos, kalimutan mo yung sarili mo. Di po ba? Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kalimutan mo. Bitbitin mo yung pamatok na nasa iyo. Kinakalimutan. Pag laging nakatingin ka sa sarili, alam ko na yun. Pag may mga lumalapit na lagi na lang, inaapi, kawawa. Alam ko na yun. Kasi, na-experience din naman natin yun. Sino bang tao ang hindi naka-experience ng kalungkutan? Sino bang tao ang hindi naka-experience magkamali? Ang dapat lamang natin gawin natin ang tama. There's no such as perfect. Yun ang sinabi ko kanina, di ba? Pero, kaya na nating gawin ang tama. Kung tayo po ay nagkamali, pwede naman nating itama. Di po ba, gawin nating tungtungan yung bawat pagkakamali natin para maiayos yung ating buhay. Hindi po tayo dapat nagpapakalubalub sa ating pagkakamali. Hindi ba, hindi po tayo dapat nagpapakasadlak-sadlak yun doon sa ating pagkakamali. Kagaya ng sa mga Katolik, sinasabi nila na yung ibang tao, dito na ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay. Kawawa ang may ganong kaisipan. There's no room for improvement. Di ba makawawa ang may ganung kaisipan? Hindi pwedeng ganun. Eto ako bakit pa pala tayo sinasabi ng Panginoon na you are a new creation? Kung hindi pala pwedeng magbago. Eto ako di bahala kayo. Eto talaga ako. Hindi po. Lahat ng tao pwedeng magbago. Di po ba? Lahat ng tao pwedeng magbago. Kung gugustuhin nyo, ito'y pagkakatiwala natin sa Panginoon, yung mga bagay na may kahinaan tayo. Lahat ng tao may kahinaan. Walang perpekto. Lagi kong sinasabi, walang perpekto. Pero gawin nating tungtungan yung ating kahinaan upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Hey, sabi nga diba si Jesus ang ating kalakasan. Kung ikaw ay malakas, di ikaw na the best ka. Nasa iyo na ang lahat, di po ba? Kung ikaw yun, kung ganun yung kaisipan natin, ikaw na, the best ka. Ay, sa'yo na kami sasamba. Kasi ikaw na pala, the best ka pala. So, yun po yung dapat, hindi tayo dapat pabago-bago ng isip. Kung sa Diyos ka. Kung time na magkamali ka, lumapit ka, sa Diyos ka pa rin lalapit. Ay, hindi po tayo lalapit sa tao. Lalapit po tayo sa Diyos. Sa Diyos, sabi ko nga, try to find someone who correct you.
Okay? Lalapit tayo sa tao na magkukorek sa atin. Hindi sa tao na mag-aaliw lamang sa'yo or sasang-ayon sa gusto mo. Diba? Kagaya ni Abraham, hinanap niya si Mephibosheth. Basta, yun na yun. So, yun, doon siya nagko-confide ng kanyang mga kahinaan. Doon siya humihingi ng advice. Dapat, hindi siya sinasang-ayunan. Pag mali, mali. Pag tama, eto dapat ang gawin mo. Okay? Dapat po humahanap tayo ng mga ganong tao na nagkinukorek tayo. Kung wala kang matagpuan, isumbong mo sa Diyos. Iiyak mo sa Panginoon, Panginoon, bring me someone who correct me. Bring me someone who advise me right. Okay? Kasi ang ginugusto natin companion, yung kung sinong aayon sa atin, hahanap ka pang kakampi. Di po ba? Walang kampihan dito. Magkakalaban tayo dito. Pagdating sa mali, magkakalaban tayo dito. Pagdating sa tama, kampi-kampi tayo. Di ba? So, yun na po. Glory to God. So, hanapin natin kung sino yung magtutuwid sa atin. Okay? Sinasabi nga natin na yung pagkukorek, hindi po yan masarap. Hindi po masarap ang kinukorek. Most of the time, masakit. Pero if you listen to be corrected, the people, if you listen to the one who want to correct you, at susunod ka doon sa sinasabi niya, I tell you, He will bring you to the right path. Dadalhin ka niya sa tamang matuwid at hindi sa tamang daan. Sa tamang matuwid kung saan po tayo magagamit ng Diyos. Alam niyo yun, ang ganda-ganda po ng ginagawa ng Panginoon dito sa church. Nung nag-start kami, ilan lang yan, yung mga top leader na lagi namin silang ikinukorek. Kaaway na nga nila kami minsan sa pagkukorek. Pero alam niyo yun, dahil gusto nilang marating kung ano yung gustong iparating, gusto ng Diyos na marating sila, nananatili sila dyan. Nananatili sila, hindi sila lumalakad ng diretso. May mga time na lasing din sila. Pasuray-suray sa presensya, pasuray-suray sa paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Pero, dahil gusto nilang makita yung destiny na inilaan ng Diyos sa kanila, nananatili sila dito. Nananatili sila. Kasi kung pupunta lang tayo doon sa church, na ang gusto lamang marinig ay yung mga sugar-coated words, hindi po tayo lalago doon. Kaya nga pala sinasabi ng Biblia na ang maliligtas ay kasindami lamang ng buhangin sa dagat. Imagine kung gaano karami ang beach dito sa Pilipinas na lang. Pero ang maliligtas lang po pala ay isang dakot lamang. Paano kung nandun ka na sa palad ng Panginoon? Ang likot-likot mo, nalaglag ka pa. Di po ba? Kaya hindi tayo dapat magiging kulikot-kulikot sa paglilingkod sa Panginoon. Diretsa tayo. Di po ba? Kinakailangan diretso tayong maglilingkod. Hindi tayo dapat padalawang isip. Hindi pwedeng, ito. Kasi lahat tayo nakaka-experience. Tandaan natin, there is evil, there is an angel. So, kagaya ko nga na lagi kong sinasabi, pag nakakaranas ako ng pagkalungkot sa menopausal syndrome, dalawa talaga nagsasalita sa isip mo. Pero dahil yung Diyos na nasa puso mo, nasa kaupo talaga sa puso mo, sinong susundin mo? Kasi ang Diyos hindi dapat nasa isip. Ang Diyos nasa puso. Kasi ito'y magre-redirect kung saan, kung naliliko tayo ng landas, yung puso natin ang magdadirect kung saan tayo gustong dalahin ng Panginoon. Hindi po ang puso. Kaya kung ang puso ay sabi ng salita ng Panginoon, ang puso ay mandaraya. Pero doon kasi nakatingin ang Diyos Sa puso nakatingin ang Panginoon. Hindi nakatingin ang Diyos sa iniisip natin. And kung ano man yung iniisip natin, isang guni natin yun sa Panginoon. Ang Diyos magbubulong sa puso natin kung ano yung dapat nating gawin sa harapan ng Panginoon. Sabihin ko sa inyo, hindi perfect si nanay. May mga time na struggle din kami. Pero
mas pinipili namin ang maging tama sa harapan ng Panginoon. That's why we are here. Okay? Hindi namin, dapat lagi kaming nasa fame. Hindi mas masarap pa ngayon nasa likod ka. Alam niyo yun? Yung katulad sa panahon ngayon na gusto mo nang lumubog dito sa kinatatayuan ko, hindi kasi masarap to. Sa amin, sabi ko sa inyo, ang Diyos nagbabago. Bakit? Kasi katulad ko, sinasabi ko sa inyo na mahihiyain ako. Testimony ko po yun. Okay? May mga tao sa labas ng bahay namin, uutusan akong bumili ng sibuyas para makarating ako sa tindahan. Hindi ako pwede lumabas kasi nahihiya ako eh. Saan ako dumadaan? Sa silong-silong ng mga bahay. Kasi sa probinsya, ang mga bahay, may haligi, may silong. Ay, para pag umihi ang bata, diretso sa lupa. Wala na po noong diaper. Doon na po ako dumadaan. Kasi mahihiyain ako eh. Pero bakit ako naririto ngayon? God changed us from glory to glory. Okay? Sa lahat ng mahihiyain. Sa lahat ng mahihiyain, God changed us from glory to glory. Okay? Basta i-focus lang po natin ang isip natin, hindi tayo magiging double-minded. Kanino ako susunod? Sa Diyos o sa sarili ko? Kasi ang nahihiya, ikaw lang eh. Yung sarili mo. Yung sarili mo kasi, mahal na mahal mo. Ayaw na ayaw mo mahiya. Ayaw na ayaw mo napapahiya. Mahal na mahal natin ang ating mga sarili. Okay? Hindi balik ka nang mapahiya kung iaayos naman ng Diyos ang ating mga buhay. Talagang may kahihiyan. Lalo na kung may ginawa kang hindi tama. Talagang may kahihiyan. Pero naniniwala ako kung tama ang ginagawa natin, hindi tayo makaka-experience ng mga ganong bagay. Pero since we are in the flesh, talagang minsan, nagkakamali tayo ng mga desisyon. May mga nagagawa tayong sa palagay natin tama, pero hindi pala tama sa harapan ng Panginoon. Pero hindi po sinasabing tama yun na gumawa tayo ng mali. Ang sabi ko lang, kung nakagawa tayo ng mali, bumangon tayo. Okay? Lumakad tayo, gawin natin kung ano yung tama sa harapan ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Praise God. Meron pa po, may pangatlo pa o may 5 minutes pa. Okay. May pangatlo pa. Ano po yung pangatlong dapat nating, bukod po sa hindi tayo dapat nakikipag-compromise, hindi tayo dapat double-minded. Sa isa pa sa double-minded, yung sa mga kabataan kasi ngayon, mahilig yung sa Facebook, yung nauubos yung oras sa magbabasa ng salita ng Diyos, bigla nang may nag-pop up. Dito muna. Ngayon, mas matagal na tuloy nagpe-Facebook. Ay, teka, nagbabasa nga pala ako ng salita ng Diyos. Nagdi-devotion kasi gamit cellphone. So, palagay natin, compromise, hindi compromise yun. Di ba nakikipag-compromise ka? Kasi pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, sa halip na nakafocus ka sa salita ng Diyos, nakatingin ka na doon sa mga mensahe na nababasa mo doon sa Facebook o doon sa cellphone mo. Okay? So, hindi po natin dapat ginagawang palagi nating ganito. May mga pamaraan pa yan eh. Yung isang bata dyan, Mami, pero Facebook, pero ng cellphone. Meron akong aaralin. 4 na oras na nag-aaral pa. Magsusulat po ako ng sa school. 4 na oras na nasa laptop pa. Di po ba gagawa pa ng mga maparaan sila eh. Pero hindi obra kay mami yon. Yung paraan. Kung obra kay daddy, hindi obra kay mami. Di po ba? So, yun daw. Amen eh. So, number 3. Balik po tayo doon. Do what is right. Be righteous and holy in the eyes of God. Luke 1:75. Sabi po dito sa Luke 1:75, in holiness and righteousness for as long as we live. Amen? So, maging banal at matuwid tayo habang tayo'y nabubuhay. Hindi po sinabing ngayon lang, bukas hindi na tayo matuwid.
Ang sabi po ng salita ng Panginoon, maging matuwid tayo habang tayo'y nabubuhay. Okay. At kapag matuwid po ang isang tao, kapag tayo ay matuwid sa pamumuhay, ang pandinig ng Diyos ay nakakiling sa atin. Di po ba? Nakakiling sa atin ang pandinig ng Panginoon. Yan po yung sinasabi ng James 3 na 5:16. A prayer of a righteous man availeth much. So, ibig pong sabihin, yung mga matuwid, kaya sinasabi nyo, bakit ako may ginagawa din naman akong hindi? Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon eh. Kahit paliko-liko, na pakiramdam natin, sumusunod pa rin ang Panginoon sa gusto natin. Hindi po yon. Hindi po ganon. Ang sabi, nakakiling lang ang pandinig ng Panginoon sa atin kung tayo ay lalakad sa katwiran at sa kabanalan. Pero ang sabi doon, God answer all our prayer. Di ba? Lahat po ng ating panalangin, tinutugon ng Panginoon. Naniniwala kayo lahat, walang hindi. Talaga? Talaga ba? Lahat ba ng panalangin nyo nasunod? Gusto nyong bumili ng cellphone na iPhone Pro, nasunod? Pero ang sabi, all your answer will be heard. Will be answered. Paano yun? Kung hindi pala nasunod yung, eto palang gusto mo, gusto ko sa buhay, mapangasawa ko yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ay napangasawa mo si Bakekang. Oh, sinunod ba ng Diyos? Ang gusto mo? Gusto kong maging milyonaryo. Hanggang ngayon, isang kahig, isang tuka. Oh. Sa tanong ko, sinunod ba ng Diyos ang gusto mo? Nakakiling ba sa'yo? Ang sabi po dito, all your prayers will be answered. In how? God answered sometimes yes, sometimes no, sometimes wait. So it means lahat tinugon ng Panginoon. Pero hindi lahat yes and amen ang sagot ng Diyos. Pag sa palagay ng Panginoon, hindi ito makakabuti sa kalooban mo. Sa kalooban ng Panginoon, huwag kang magtampo. Kasi hindi yun para sa'yo. Okay? So may mga bagay na hindi tumusugot ng yes ang Diyos kasi hindi yan para sa'yo. Di ba? Yan, God will want, yes, tama, ang gusto ng Diyos ay yung the best para sa atin. Excellent para sa'yo. Okay? Kung ikaw ay nagkamali sa buhay, still, ang gusto pa rin ng Diyos sa'yo, yung the best. Bangunan mo yung pagkakamali mo. Bangunan mo yan. Gawin mo pa rin yung tama. At habang ikaw ay nabubuhay, dapat banal at matuwid ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Kung tayo dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, lahat ng ating mga hinihiling sa Panginoon ay sinusunod ng Diyos ng yes, no, and wait. Okay? Ibig sabihin, may no, hindi lahat, yes, kaya hindi tayo dapat nagdaramdam sa Panginoon. So, ang dapat pa rin natin gawin ay ang sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod pa rin po tayo sa ating Diyos na buhay. Hindi lahat, kagaya ng sinasabi natin, ang pandinig ng Panginoon ay nakakiling sa mga matuwid at sa mga sumusunod sa Kanya. Pero, hindi po sa lahat ng pagkakataon, walang suffering sa mga sumusunod sa harapan ng Panginoon. Pero sabi nga, anuman ang, kahit kahit magkamali man tayo, at ginagawa pa rin natin ang tama sa harapan ng Panginoon, basahin po natin ang 1 Peter 3:14. Sabi dito, but even if you suffer for doing what is right, sabi po doon, kahit maghirap ka sa paggawa ng tama, sabi doon, di po ba? God will reward you for it. Okay? So, ibig sabihin, kahit naghihirap tayo na mali, na tama ang ating ginawa. Kasi bakit ganun, Lord? Sila, kung ano-anong ginagawa nila, pero parang mas blessed pa sila sa akin. Diba? May mga ganyan pagkakataon. Bakit sila ganun? Sabi ng Panginoon,
kahit pa mag-suffer tayo sa paggawa ng mali, still we need to do what is right in the eyes of God. Still, God will reward you sa paggawa mo ng tama. May reward, maging masaya tayo. God will still bless you. Pag tama ang ginagawa natin, i-bless pa rin tayo ng Panginoon. Maging masaya tayo doon. Huwag tayong matakot. Sabi doon, so don't worry or be afraid of their threats. Huwag tayong matakot anuman ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, tama at napiplease mo ang Diyos. Di ba? Salita ng Panginoon, kahit hindi ka matuwa, basta ang mahalaga, sabi ni Daddy lagi, kahit hindi ka matuwa, ang mahalaga natutuwa ang Diyos sa ginagawa nyo. Kaya sa ginagawa natin sa ating mga buhay. Kagaya po ni Mesak, Sadrak at Abednego. Basahin po natin. Naiyak ako nung binasa ko to. Daniel 3:17 verse 18. Daniel 3:17. If we are thrown in the blazing furnace, hindi ko na po babasahin nyo na lang sa bahay. Pampatagal, dapat ilang minuto na lang ako eh. So, sabi po, ang sabi doon, alam niyo, naiyak ako talaga kagabi, binabasa ko to, kaya nilalaki yung pinto kasi ginugulo ako ni Kuya eh. Minsan si Daddy pa, papasok pa. O, alam niyo yon, di na nga ako bumababa ng bahay. Ando na lang sa kwarto. Naiiyak ako. Kasi di ba, yung susunugin sila, para lang sambahin nila yung gold na nilikha ng kamay ng tao. Pero sabi nila, hindi pa rin namin gagawin yun. Hindi namin sasambahin yan. Kaya tayo po mga Kristiyano, manindigan tayo. Huwag tayong maging masaya sa kaunlaran na tatanggapin natin kung ito ay galing sa kamalian. Huwag tayo maging masaya sa kayamanan na tatamasahin natin kung ito ay galing sa kamalian o makasisira ng pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo yun, yung susunugin ka, pero still sabi, hindi ko sila sasambahin. Alam ko na ililigtas ako ng Diyos. Sabi nila, alam nila, ganun po dapat ang iniisip natin. Yung time na natatempt na tayo, say no. Alam natin na may mas mahigit na blessing ang Lord na nakalaan sa atin. Dapat ganun manindigan tayo. Mapahiyaman ako sa eskwelahan dahil sa ginagawa ko to para sa kaluwalhatian ng Diyos. Taas noo pa rin ako kahit kanino. Ipapahayag ko ang salita ng Diyos. Kaya sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, ipahayag natin ang salita ng Panginoon sa bawat kapitbahay. Huwag po tayong mahiya. Maging living testimony tayo. Kasi ikaw ang magdadala sa kanila sa kaluwalhatian ng Panginoon. Your testimony will bring them to the feet of the Lord. Kaya sabi nila, basta hindi ko yan sasambahin. At kung mangyari man na hindi ako iligtas ng Diyos na pinaglilingkuran ko, sabi nila, at kung mangyari man, hindi pa rin ako gagawa ng hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Di po ba alam niyo yung pusong ganun, dapat ganun na maging puso nating mga Kristiyano. No to lies, no to sin. Hindi ka naman pipigilan ng Diyos eh. It's your choice. Kung magkakasala ba ako, it's your choice. Hindi ka pipigilan ng Panginoon because we have a freedom in the eyes of God. We have a freedom sa harapan ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. Napakapalad natin. Minsan nga, mas mahigpit pa tayo sa Diyos eh. Di ba? Yung wag mo tong gawin, wag mo tong gawin, wag tong gawin. Pero ang Panginoon hindi sinasabi, okay, gawin mo kung sa palagay mo makakabuti yan sa'yo. Gawin mo. Pero tandaan natin, may consequence sa bawat galaw natin. Pwedeng ito ay reward, pwede rin itong punishment. Sa bawat galaw natin sa buhay, merong nakalaan. Either consequence or reward. Hindi perfect ang buhay. Ang buhay namin, ang family namin, hindi kami perfect. Pero pinipili pa rin namin lumakad sa katwiran at sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa lahat po dito, alam ko na hindi po madali. Hindi madaling mamuhay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero, ang paalala po sa atin ng Panginoon, sa 1 John verse 3 to chapter 3 to 10. Sabi po dito, ito po yung
sinasabi sa atin ng Panginoon. So now we can tell you who are the children of God and who are the children of the devil. Alam daw natin ngayon kung sino ang anak ng Diyos at sino ang anak ng Diablo. Sa papaanong paraan? Sabi po dito, anyone who does not live righteously and does not love other believer does not belong to God. So kung hindi ka po lumalakad ayon sa katuwiran at sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, kanino ka belong? Yun po yung tanong sa atin ng Panginoon, kanino kang anak? Kaya nga, pipili tayo di ba, sa Bible. Ano ba yung pinakamas matimbang? Love or righteousness? Love or righteousness? Sa harapan po ng Diyos, righteousness. Pwede tayong magmahal. Kaya nga tayo nagkakamali Di ba? Nagmamahal tayo sa isang magulang. Ito po yun Halimbawa, meron kasing isang member ng church kami noon, nakabigan namin. Nakapatay yung anak niya. Actually, hindi naman nakapatay yung anak niya. Nasangkot sa patayan yung anak niya. Bilang nanay, ikaw, isusuko, mahal mo ang anak mo Isusuko mo ba yung anak mo sa mga pulis? Bilang nanay. Sagot, mga nanay at tatay. Ang tama, isusuko. Pero ang mga nanay, lalo ang mga nanay, isusuko mo kaya yung anak mo? Di makasagot yung mga nanay, ngitian lang ng ngitian yung mga nanay. Di ba bilang nanay, itatago mo yun? Gagawa ka ng paraan, maitago yung anak mo kasi matatakot ka, baka bugbugin sa baka ganto yung gawin sa kulungan sa anak ko. Pero kung alam po natin na kung ano yung tama sa harapan ng Panginoon, dapat isusuko natin yun. Yun po yung tama. Yun po yung tama. Kaya nga tayo nagkakamali minsan ng pagpipili Isang guni po natin sa Panginoon, hindi po sa sarili nating damdamin. Pag po sarili nating damdamin ng ating pakikiramdaman, I tell you, magkakamali po tayo talaga. Magkakamali po tayo. Bakit? Bakit nagkagano ng magulang? Kasi nagkamali ang anak Sa bawat pagkakamali, there is a consequence. Kaya po matakot tayong gumawa ng hindi dapat sa harapan ng Panginoon. Do what is right in the eyes of God. Maging matuwid tayo. Yun po ang panawagan ngayon. Ang team po natin is pursue. At overtake po natin yung kaluwalhatian at ang katuwiran ng ating Panginoon. Yung kabanalan natin sa harapan ng Panginoon. Yun po dapat ang ginagawa natin. Hindi yung lagi na lang tayo nakatingin na ganito, ang damdamin ko, nasasaktan ako lagi ako nasasaktan, lagi akong in pain. Always wear our breast of righteousness. Even we are in distress, we can sing worship to the Lord. Nagiging masaya tayo, di ba? Kahit hirap na hirap tayo. Naalala ko testimony ni Kuya Rene, nasunugan siya, yung kanta pa rin siya ng kanta ng worship, na pinagtatawanan na siya ng mga tao. Kasi kanta siya ng kanta, nasunugan siya totally. Devastated, totally po sunog. Pero mas pinili niya na umawit pa rin ng papuring awit sa Panginoon. Bakit? Bakit siya naging masaya? Kasi po, mas pinili niyang maging maayos sa harapan ng Panginoon. Mas ginugusto nating maging maayos sa harapan ng Diyos. Kaya even in the time of distress, we can worship God because that is right and holy in the eyes of God. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpak po sa Diyos. Kaya ang iiwanan ko pong tanong sa inyo, kanino kayong anak? Are you willing to walk in righteousness of the Lord? Are you willing to walk in the holiness of God? Lahat po ba dito, lalo sa mga kabataan, hindi na po tayo sasagot sa ating mga magulang? Mas gugustuhin po ba natin na tayo ay parang hindi nasusunod yung ating mga gusto?
May mga pagkakataong ganon, young people. Tandaan nyo, kami mga magulang yung na-experience na namin. Nauna kaming naka-experience ng nai-experience nyo. Kaya hindi nyo sasabihin, hindi namin alam ang nararamdaman nyo. Naging anak din kaming minsan. Umayaw din kaming sumunod. Pero, thank God, yung aming sinasabing kapanahunan namin, hindi kami pwede talagang magbukas ng bibig habang nagsasalita ang magulang. Kasi top talaga yung bibig. At mga kabataang Kristiyano, yun po yung tama sa harapan ng Diyos. Yung sumunod tayo sa ating mga magulang. Sa palagay nyo ba, kaming mga magulang, gagawa kami ng mga desisyon na makakasama sa inyo? Kung kami nananaway, we want to correct you and we want you to walk in the right path. Yung tamang daan sa harapan ng Panginoon. So, ngayon, kayo ang magtatanong sa sarili nyo, kanino ba akong anak? Anak ba ako ng dyablo o anak ako ng Panginoong Diyos? Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tayo po tayong lahat at patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Nawa, bawat isa po ay nakarinig kung ano yung nais iparating sa atin ng Panginoon. Hindi ayon sa iyong karunungan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos sa iyong mga buhay. Okay? So lahat po nawa tayo, wala pong exemption dito. Walang nanay-nanay, walang tatay-tatay, walang kabataan, walang bata. Lahat po tayo, gusto ng Diyos na lumakad tayo sa kabanalan at sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, O God. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Nawa kami, Panginoon Diyos, ay tulungan mong maging malakas sa mga kahinaang meron kami, Panginoon. Na patuloy naming maiwasan ang makipag-compromise, Panginoon, sa bawat gagawin namin, isang guni namin ito sa iyo, Panginoon. Na hindi kami magduda sa kakayanan mo na magagawa mo ang mga bagay ayon sa kalooban mo sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Amang Diyos, salamat po sa napakayamang mensahe mo. Panginoon, we don't need to compromise. We don't need to compromise our righteousness, our holiness before you, O God. Tinawag mo kami para kami maging banal. Tinawag mo kami para mamuhay sa katuwiran.
At hindi mo kami tinawag para sa kasalanan. Sa simula pa lang ng pagkatawag mo sa iyong mga nilalang, tinawag mo kami para maging banal. Tinawag mo kami para mamuhay sa katuwiran. Kaya nga po nang kami nilikha mo, Panginoon, nilikha mo kaming kawangis mo. Kawangis ang iyong kabanalan. Kawangis ang iyong katuwiran. Panginoon, sa oras pong ito, I pray, O God, that each one of us, Lord God, will continue to walk in holiness, in righteousness, O God. And we will not compromise, Lord. Hindi kami makikipag-compromise sa mali. Hindi kami makikipag-compromise sa mga maling lakad. Kundi kami lalakad sa katuwiran. Lalakad sa kabanalan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lahat ng gustong lumakad sa kabanalan at katuwiran at handang lumakad sa tama and no to compromise, raise up your hands unto God. Hallelujah. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy. Amang Diyos, ay kita mo po ang mga kamay namin ito. Nakataas sa iyo. We're telling you, Lord God, that we are willing. And we want to walk in holiness and righteousness. In no to compromise, Lord God. Panginoon, sa oras mong ito, habang nakataas ang aming mga kamay, kung meron ka man nakikitang karumihan, kamalian, cleanse us, Lord God. Cleanse each one of us. And Lord God, let your righteousness and holiness just flow to us, just flow upon each one of us. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At simula sa araw na ito, Panginoon, hindi kami makikipag-compromise. Sa halip, lalakad kami sa katuwiran. Lalakad kami sa kabanalan at lalakad kami sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. We give you the praise. We give you the glory. We give you the honor. In Jesus' name. Amen. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, are you Lord God Almighty, Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah, hallelujah. Shall we all raise up our hands unto God and shout, all glory, All glory, all honor, all power, all power, all praises, all praise, all worship, all worship, and all thanksgiving thanksgiving belongs to Jesus Christ. belongs to And Jesus everybody Christ. shout, Amen.